Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa karanasan namin ng aking kapatid. Hindi lang kami magkapatid, matalik din kaming magkaibigan. Araw ng linggo, nagkasundo kami nila mama na maligo sa dagat. Nag-convoy na lang kami dahil hindi kami kasya sa sasakyan nila mama. Dalawa lang kami ni Edna sa sasakyan dahil nagbago ang isip ni kuya at ayaw nang sumama. Si Edna na ang nagmamaneho sapagkat hindi naman ako marunong mag-drive. Nakabuntot kami sa sasakyan nila mama dahil hindi naman namin alam ang beach na gustong puntahan nila papa. Sa daan, marami kaming nakikitang magandang tanawin. Kinuha ko ang dala naming chichirya at nilantakan namin ni Edna. Biglang may puting van ang nag-overtake. Mabuti na lang at naapakan agad ni Edna ang preno. Napamura ako sa sakit dahil nauntog ang ulo ko. Huminto kami sa gilid ng kalsada dahil mukhang na-flat ang gulong. Tinignan namin ni Edna ang gulong sa likuran at tama nga ang hinala namin. Nilibot ko ng tingin ang buong paligid, ngulit wala na ang sasakyan nila mama. Bukod pa doon, napakatahimik ng lugar. Wala akong nakitang bahay kahit saan ako lumingon. Edna, natawagan mo na ba sila mama? Oo, pero hindi ko sila makontak, Mika. Walang signal eh. Anong gagawin natin? Nakakatakot pa naman ang aura ng lugar. Wala talaga akong maisip. Buti sana kung may extra tayong gulong. Pumasok na tayo sa kotse. Tiyak, babalik sila mama pag nalaman nila na hindi tayo nakasunod. Lalo pa at nasa atin ang mga pagkain. Madilim na rin naman na eh. Binuksan ko ang ilaw sa loob ng kotse at kinuha ang mga pagkain. Siya nga pala Edna, wala tayong tubig. Ano lang ang nandyan na pwedeng inumin? Mayroong isang 1.5 na soft drinks. Ito lang ang mayroon tayong pantawid uhaw. Binuksan ko ang bintana ng sasakyan upang makapasok ang natural na lamig ng hangin. Isinuot ko ang headset at nakinig ng mga kanta samantalang naglalaro ng Candy Crush si Edna. Kinalabit ko siya nang matalo siya sa nilalaro. Edna, hindi ka ba natatakot sa lugar na ito? I mean, paano kung may taong biglang susulpot tapos patayin tayo? O di kaya may mga maligno? Kanina pa ako naghahanap ng bahay na pwede nating pagtanungan kung saan ang talyer. Yan din ang iniisip ko eh. Napakabihira pa ng mga sasakyan na dumadaan. Hindi na namin namalayan na nakatulog kami ni Edna. Naalimpungatan ako nang gisingin niya ako. Nakakunot ang noo na nakatitig ako kay Edna at tinanong kung anong nangyayari. Tinanong niya ako kung may narinig ba ako. Ano bang narinig? Ikaw lang naman ang kausap ko. Pakinggan mo nang mabuti. May narinig akong mga pagaspas sa himpapawid at nang tumingala ako ay may nakita akong parang mga ibon na malalaki. Napakarami nila at isang direksyon lang ang kanilang pinuntirya. Inutusan ko si Edna na isara ang bintana ng sasakyan. Napapikit ako dahil sa takot. Pagdilat ko ay may nakita akong mga ilaw sa unahan. Nagyakapan kami ni Edna dahil sa tuwa. Napakarami nila at tila nagdadasal. Nang medyo malapit na sila sa amin, doon ko lang nasilayan ang mga ito. Nakasuot ang mga ito ng maitim na damit at may maitim na belo na nakalagay sa kanilang ulo. May dalang mga sulo ang bawat isa. Sa wari ko'y may paradang nagaganap dahil sa mga banner na dala ng dalawa pang tao. Mahigpit ang hawak ko kay Edna, lalo na nang nasa harapan na ng sasakyan ang mga ito. Hindi na nagpatuloy sa paglalakad ang mga nakaitim na tao. Sa halip, nagsilapitan sila sa sasakyan. Pinatay ko ang ilaw ng sasakyan, kaya kinalampag nila ito. Mapupula ang mga mata nila. Maya-maya, muli kaming nakarinig ng mga pagaspas ng pakpak. Bumalik pala ang mga ibon, pero nabigla kami nang makitang hindi ito ibon,
kundi mga tao at wala itong pakpak. Kamay lang ang ginagamit ng mga ito sa paglipad. Tumutulo ang laway na nagsilapitan silang lahat sa sasakyan. Kahit tinted ang salamin ng sasakyan, ay alam ko pa rin na matalas ang paningin ng mga ito dahil tiyak ako sa sarili na mga aswang ang nasa harapan namin. Napasigaw kami ni Edna nang isa sa mga nilalang ang tumulak ng malakas sa bintana. Muntik nang bumaligtad ang sasakyan namin. Pinalibutan nila kami at pinagtulakang hatakin ang sasakyan. Mabuti na lang at hindi nakayanan ng mga ito. Dahil sa puwersa ng mga nilalang, nag-crack ang bintana ng sasakyan at sa isang iglap, nabasag ang salamin sa gilid ko. Nagkalat ang mga bubog sa loob at hinila ako palabas ng bintana ng dalawang babae na nakaitim. Ramdam ko ang kirot sa aking braso. Hinila ako ni Edna papalapit sa kanya. Mabuti na lang at nabitawan ako ng babaeng nakaitim. Pero nag-iwan ng malalim na sugat ang matalas nitong kuko. Nanginginig ang buong kalamnan ko sa takot. Sumiksik kami at hindi ko ininda ang kirot sa aking braso. Isang malakas na kalabog ang aming narinig. Pagtingin ko sa likuran, nakita ko na nabasag na rin ang salamin, malapit kay Edna. Pinagtulungang hilahin ng mga ito si Edna, palabas ng sasakyan. Pinigilan ko siya ngunit malakas ang puwersa ng mga nilalang. Hindi ko napansin na hinila rin ako palabas ng sasakyan. Ramdam ko ang pagbaon ng bubog sa aking likod at umaagos ang pulang likido. Muntik na akong himatayin nang makita ang maraming dugo. Ngunit pinilit ko na hindi manghina upang mailigtas ko si Edna. Saktong paglapat ng likod ko sa lupa ay may narinig akong hampas ng isang latigo sa kinaroroonan ni Edna. Gusto kong tignan kung ano ang nangyayari, ngunit sadyang mahina ang aking pakiramdam. Hinintay ko na lang ang pagsugod ng mga nilalang sa akin, ngunit ni isa ay wala man lang lumapit sa aking kinaroroonan. Tanging mga atungal lang ang aking naririnig. Tinawag ko si Edna, ngunit wala man lang sumasagot. Kahit hinang-hina ako, ay pinipilit kong idilat ang mga mata. Nakita ko na nakahandusay si Edna. Gumapang ako sa kanyang kinaroroonan. Pinakinggan ko ang dibdib nito. Saka pa lang ako nakahinga ng maluwag nang marinig ko ang pagtibok ng puso niya. Nahimatay pala ito siguro dahil sa takot. Nagsibagsakan ang mga nilalang sa aking tabi. May mga pangil at maitim na balahibo ang mga nilalang. Lumingon ako sa paligid at isang matandang lalaki ang aking nakita. Nakikipagbuno sa mga aswang. Pilit kong iniangat ang katawan ko upang maipasok sa sasakyan si Edna, pero wala talaga akong lakas. Isang malakas na kalmot ang aking naramdaman sa likurang bahagi ko. Kasabay noon ay narinig ko ang hagupit ng latigo at pag-atungal ng nilalang. Nawalan din ako ng malay at bumagsak sa tabi ni Edna. Iyon ang huling natandaan ko. Nagising ako sa hindi pamilyar na silid. Hindi ko rin maigalaw ang buo kong katawan. Pumasok si Mama at agad na niyakap ako. Mika, mabuti naman at ligtas ka. Umiiyak na wika ni Mama. Si Edna po, Ma. Ligtas na ang kapatid mo. Hinihintay lang namin ang doktor sa kakaililipat sa silid ni Edna. Doon palang nag-sink in sa akin ang nangyari. Tinanong ko si Mama tungkol sa matandang tumulong sa amin. Ngunit wala raw matanda sa pinangyarihan. Nakita lang daw kami ni Edna na nakahandusay sa gilid ng kalsada at wasak ang sasakyan. May mga bakas din ng katawan na nasusunog sa pinangyarihan na iniimbestagahan pa ng mga pulis. Ano bang nangyari, Mika? Buong magdamag namin kayong hinanap. Nagpatulong na rin kami sa mga tauhan sa resort. Bigla po kasing may van na nag-overtake sa daan, Ma.
Tapos, biglang na-flat ang gulong namin. Panay ang tawag ni Edna pero walang signal eh. Dumaan kami sa kaliwa dahil sangang daan ang aming nakita. At may mga bakas ng gulong doon kaya akala namin doon kayo dumaan patungo sa resort. Wala namang sangang daan papuntang resort at saka nakita namin kayo sa pasokang bahagi ng gubat. Nagtatakang tumingin ako kay Mama. Huwag na nating isipin yon. Ang importante, ligtas kayong dalawa ni Edna at hindi na tayo babalik doon. Kailangan niyong mag-undergo ng session dahil may nakitang trauma sa inyong dalawa. Mabuti na lang talaga at ligtas kayo. Tumango ako kay Mama. Hindi na ako nag-usisa pa. Tama, ito ang importante. Ligtas kaming dalawa ni Edna.